Guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Today po is meron po tayong another tutorial or gusto ko lang mag-clarify about dun sa mga sinunod ko na tutorial dun sa isang vlogger naman na naggagawa po siya ng tutorial about dun sa mga milya, sa mga case na mga ganito guys. Ayan, so kasi ako meron po ako mga case na ganyan. So nag-search po kasi ako dun sa sa Google and then nakita ko po yung vlog niya. And then nag-a-upper po doon kasi. So sabi ko home remedy po kasi ang ginagamit niya, kaya humiyang po siya doon. So ang ginawa ko po, sinunod ko po talaga yung niya. Ang una kasing ginawa niya is gumawa siya ng asin na talagang tinunos sa mainit na tubig. And then in-apply niya sa mukha niya. And then okay naman daw, paunti-unti lang nawawala yung milya niya. And then naka-discover na naman po siya itong ito. Yan. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Ayun, sa nangyari po is talagang sinunod ko yung tutorial niya. Ayan, so ang nangyari kasi guys, bumili din ako nito kasi nga yung una sinunod ko itong mga asin-asin niya na sinasabi niya, makakure daw yung mga milya kasi ang dami kong mga ganito kasi yung face ko before guys, na talagang ang dami mga butlig-butlig dito. Hindi ko alam kung mga milya na ba siya or saranggoma na ba siya. Kasi yung case ko po kasi is talagang nasa lahi namin, sa genes po namin talaga yun. So naman ako po sa mama ko kasi yung mama ko talaga ang dami niyan. But yung very young pa ako, wala po talaga ako mga ganyan na mga case na mga meron ako mga ganyan. So yung nagka-edad na po ako, lumabas na po yung mga ganyan ko. Sobrang malala. So talagang pinabayaan ko siya noon. Hindi ko siya pinapansin. Until na parang getting old na ako, papunta na sa, alam mo na, sa katandaan, na medyo tumaas na yung edad natin, talagang lumalabas na talaga siya. So, hindi ko na po siya, parang hindi ko na siya maagapan kung paano gagawin. Kasi diba, medyo, kung magpapalaser po kasi ako guys, so medyo mataas na talaga yung price na kasi sobrang dami na kasi niyan, pabayaan ko kasi siya. So, ako, naghanap ako ng, ng home remedy. So, ang ginawa ko is, nung una is, gumamit talaga ako ng kasoy cream. And then, na-cure naman siya. So, kaya nga ganito yung nangyari sa akin. Talagang, okay naman siya, maganda naman kasi natatanggal talaga siya. So, ang mali ko lang, hindi ko continue. So, tinamad talaga ako. So, naubos na yung gamot ko na yun. Kasi pag gumamit ka kasi tayo ng cream kasi kailangan talaga tuloy-tuloy natin siya. So, pag gumaling, kung alin naman meron. Kasi pag ang kasoy kasi na hindi na natin siya nagagamit, talaga nang minigas na siya. So, mawawala po siya. So, masisira. So, nag-decide ako na bumili na naman ako itong kasoy oil na yan guys. Kasi ang kasoy oil hindi naman masisira, oil lang talaga siya. So, tinamad na naman po ako. Kaya ang ginawa ko, nag-search na naman ako sa nandun nga sa tutorial, napanood ko po yung tutorial niya. Sabi niya kasi, mag-asin ako. So, ginawa ko yung asin-asin na yan. And then, ito katyali. So, sabi ko, bibili nga rin ako nito kasi baka gumaling. Kasi nga, tinatamad ako magaganito. Kasi nga, masyadong maproseso to. Kasi kailangan talagang i-apply mo dito yung talagang kung alin na yung part na yan. So, mabusisi po talaga ang ito. Pagdampi-dampi, ganyan. So, ito kasi lagay mo na ng lagay. Wala kang problema. So, nag-try lang ako nito. One time guys, so siguro nakalipas siguro yung mga yung mga 4 days na yung nakalipas. Parang nag-iirita talaga yung ko, yung mukha ko, yung alin yung part na meron akong mga milya o mga saranggoma dyan. Parang napapansin ko, after kong matulog, kinubukasan talagang makati talaga siya. And then, sabi ko sa isip-isip ko, baka lang siguro yun, yan siguro yung effect ng gamot, talaga mangangati talaga siya. Napapansin ko, mga ilang weeks na nakalipas, ganun talaga siya, parang sobrang kati na. Kaya sabi ko, mag-stop na ako, baka mamaya hindi lang hiyang talaga sa akin, talaga sobrang kati. Yung dati naman, wala naman ako nararamdaman na kati na mga nangangati yung milya ko, wala naman, yung hindi ko siya ginagalaw, hindi ko siya ginagamot, wala naman nangyayaring ganun, na hindi naman siya makati, wala akong nararamdaman. At kahit ginamot ko siya doon ng kasoy cream, hindi rin siya nangangati. Ito lang talaga ang ginamit ko, naggamot ako ng Katialis. Talaga meron talaga siguro talagang dito na nakahalo dito sa mga nakalagay na hindi talaga hiyang sa atin. So, mas lalong naiirita yung mga natin, yung saranggoma or yung mga milya natin. So, ito kasi meron nakalagay dito na precipitated, ayun, sulfur, mga zinc oxide, resorcinol, and then salicylic acid. So, mamaya, meron dito na hindi talaga pwede dito sa
mga ano natin sa milya or sa saranggoma kasi bakit nangangati lalo yung mukha ko. Sobrang kati talaga guys na hindi ko maintindihan kaya kinakamot-kamot ko siya, talagang kamot na kamot talaga ako niyan. So yun nag-decide ako kasi after ng siguro mga ilang weeks na, kalipas ang isang weeks mahigit, hininto ko na siya. So sabi ko kasi, medyo makati siya, sobrang kati-kati talaga. So ang nag-decide ako na tamang-tama maglagay ako ng castor oil kasi itong castor oil kasi mahapdi siya. So baka ma-cure to pag ilalagay ko dito. Nilagay ko talaga siya guys. Ayun, nawala yung kati, yung after ko nitong ginamot itong castor oil. Inato ko talaga, dinampi ko talaga kung alin yung lahat ng mga makakati, yung lahat ng mga nilagyan ko ng mga ano dati ng Katialis. Paglagay ko siya, mas lalong gumanda yung pakiramdam ko na parang nawala talaga din yung ano sa ibabaw ng ano. Kasi ito kasi guys, sinusunog niya kasi talaga yung kung aling meron tayong ano. So gumagamit lang ako nito ng ano ba yun, ng cotton bud. So dampi-dampi ko lang siya kung ano yung part na yun. Medyo hapdi lang talaga siya. And then kung isip-isip natin na baka magpiklat siya, hindi naman siya magpiklat kasi normal lang po talaga na mayroon siyang sugat kasi sinusunog po kasi talaga ng kasoy oil yung meron tayong milya or saranggoma. So sinusunog po niya. So normal lang po na mayroon talagang sugat. Pero kung sabihin mo talaga na magpipiklat siya, hindi po siya magpipiklat guys kasi normal lang po yun na hanggang sa hindi siya matuyo, meron talaga siya akala mong magpipiklat din. Hindi po yan. Until na gumaling na yung sugat natin, and then, katagalan po, magbabari lang yan sa skin mo. Papantay lang din po yun. Hindi siya yung sabihin natin na magpipiklat na mangingitim siya. Hindi po. Talagang iba po ang kalalabasan. Talagang maganda po talaga ito. Kaya nag-isip-isip ko, bakit gumamit pa ako ng mga ganito? O yung mga asin, meron naman pala akong ganito. Tabad lang talaga ako maglagay. Kaya nga ngayon, nag-decide ako. So, meron akong advice sa inyo kung marami naman kayong ganyan, mga maliliit dito, gamit lang kayo ng bulak. Pero, kung sobrang dami, tansyahin mo lang na ilang piraso lang muna siya. Huwag mong ilahat kasi pangit tingnan sa mukha mo pag ilahat mo talaga siya. So, until na, maglagay ka ng kahit na 5 piraso dyan ng mga milya or saranggoma. Bali, magamot ka lang dyan ng ilang piraso. Until na matapos yung 4 days kasi ang pinakamataas na absorb ko, 4 na araw, gumagaling na siya. And then, syempre, pag gumagamit kayo niyan, pag medyo matuyo-tuyo na siya, lagyan nyo po siya ng petroleum jelly para mamomoisturize po yung sugat na hindi siya magda-dry. So, yun po yung ginagamit ko talaga, guys. Ayun. Then, petroleum jelly. So, meron akong previous vlog dyan about dito sa paggagamot. So, ngayon, ang tutorial natin is talagang inaano ko lang to. Bali, inaalis ko lang to. Ito mga home remedy na panood ko kasi hindi siya humiyang sa akin. So, ito, ayan, sinisingit ko lang po kung anong gagawin ninyo talaga. Mas better talaga ito. And then, after natin maglagay dyan, kung mayroon na tayong, kung kinutkot na ba yan ng kasoy cream, yung sugat natin, yung milya or yung saranggoma, agad nyo po talagang lagyan siya ng petroleum jelly para hindi siya pangit sa pakiramdam, para mas mamomoisturize po yung sugat na yan, para mas medyo siya lumalambot. Kasi pag hindi po natin lagyan dyan, mas pangit pakiramdam, parang dry na dry talaga siya. Kasi nga nasusugat siya, diba? Ganun. So, lagyan na talaga natin siya ng petroleum para ma-moisturize po siya. Ayun lang. So, hindi talaga ako hiyang nito. Hindi ako humiyang. So, siguro yung naggawa ng tutorial dito kasi sa kanya is maliliit lang yung case ng mga niya. Baka nadala lang din sa pagbabakbak. Pero, pag malalaki na po talaga yung saranggoma natin, guys, hindi po ito advisable para sa akin. So, mas lalong talagang naiirita yung saranggoma natin. So, much better talaga na ang gamitin natin pag malalaki na po yung mga saranggoma natin or milya, ito na po talaga, kasoy oil na po. Kasi, ito talaga, subok ko na siya. So, talagang maganda yung effect at talagang natatanggal talaga siya. Ayun lang. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please guys, subscribe. So, yan. Huwag niyo po kalimutan i-bell yung notification po natin para every time I have a new vlog, notify po kayo. Ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye!